Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang kwento patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito pag-uusapan natin kung sino nga ba ang mas malakas, si Naruto nga ba o si Boruto. Si Naruto at Boruto ay isa sa mga pinakamalalakas na ninja sa Konoha at sila rin ay kabilang sa mga pinakamalalakas na father and son duo. Silang dalawa ay parehong humaharap sa mga matitinding pagsubok, kahit pa mas mahirap ang napagdaanan ni Naruto upang siya ay maging isa sa pinakamalakas na shinobi sa Konoha at sa buong shinobi world. Ngunit ito ang tanong, sa mga darating na panahon, mas malakas na ba si Boruto kung ikukumpara kay Naruto? Kaya naman guys, pag-usapan natin ang kani-kanilang mga taglay na kapangyarihan. Ngunit dahil sa ilang taon na nating kilala si Naruto, mabilisan na lang natin i-explain o pagkukwentuhan ang kanyang mga tinataglay na kapangyarihan. So umpisahan natin ang mga nature type ni Naruto kung saan siya ay nagtataglay ng wind release, lightning release, earth release, water release, fire release, lava release, magnet release, boil release, yin release, yang release, at yin-yang release. Si Naruto Uzumaki ay nagtataglay ng maraming teknik tulad na lamang ng All Direction Shuriken, Odama Rasengan, Big Ball Rasen Shuriken, Sage Mode at marami pang iba. Si Naruto ay nag-insayong mabuti upang mataglay ang lahat ng kapangyarihang ito, kahit pa sabihin natin na sa umpisa ay mahina siya na simpleng shadow clone lang ay hindi pa niya magawa. Ngunit dahil sa kanyang pagsisikap, siya ngayon ay naging Hokage ng Konoha na siyang magpapatunay na siya ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. So ikumpara natin si Naruto sa anak niyang si Boruto. Mas malakas nga ba si Boruto kung ikukumpara kay Naruto as a Hokage? Bago pa man pumasok sa academy, si Boruto ay nagawa na niyang mamaster ang shadow clone technique na alam natin na sa umpisa ay hindi kayang gawin ni Naruto. Sa mura niyang edad, kaya na ni Boruto na makapag-perform ng nature transformation o siya ay nagtataglay ng tatlong nature transformation at ito nga ang wind release, lightning release at water release. Kung saan ang isang average ninja ay dalawa lamang ang nature transformation ang nagagawa at the same age. So hopefully, ang adult Boruto ay magkakaroon rin ng maraming nature transformation, mas marami kung ikukumpara kay Naruto. At dahil nga si Sasuke ang nagtitrain kay Boruto, may malaking chance na si Boruto ay magiging bihasa sa Shuriken Jutsu. Which is binibigyan siya nito ng kakayahan to change a weapon's trajectory mid-flight at ang Shuriken na ito ay mapapalibutan o mababalutan ng lightning release. At bilang isang adult Boruto, makikita natin sa pakikipaglaban niya na siya ay gumagamit ng espada or sword, kung saan dito pa lang guys ay mapapatunayan natin na namana niya kay Sasuke ang galing niya sa paggamit ng sword sa pakikipaglaban. Katulad ng kanyang ama, si Boruto ay bihasa rin sa paggamit ng Rasengan. Sa mura niyang edad, siya ay nakapag-create na ng type ng Rasengan tulad na lamang ng Vanishing Rasengan. Bukod pa dyan, may mga type of Rasengan din na kayang i-perform si Boruto tulad na lamang ng Parent and Child Rasengan, kung saan ginawa nila ito ni Naruto during the fight nila ni Momoshiki. Maliban pa dyan, siya rin ay mayroong Wind Style Rasengan, High Compressed Rasengan, Super High Compressed Rasengan, at Rasengan Unison. So at this point, as an adult Boruto, dahil nga sa nagtitraining din si Boruto kasama si Kakashi, maaari nga niyang matutunan ang Rainbow Rasengan at ang Chuginga Chidori. Ito ay ang pinagsamang Rasengan at Chidori. Sa tulong ni Kakashi, maaari ngang matutunan ito ni Boruto. So pag-usapan naman natin ang Dojutsu ni Boruto. Ito ay ang Jogan. Pinaniniwala ang pinagsama-samang Byakugan, Rinnegan at Sharingan. So dito pa lamang malalaman na natin na ito ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihan, although hindi pa natin alam ang full power nito, ngunit paunti-unti ay nalalaman na din natin ang ability nito.
Dahil tulad ng Byakugan, ang Jogan o ang Pure Eye ay kayang makadetect ng chakra or kahit ang evil chakra. Malinaw din nitong nakikita ang chakra pathway system ng kalaban at malalaman ang key point nito. Bukod pa dyan, kaya din nitong makakita ng invisible barrier that connect between dimensions. At habang si Boruto nga ay nakikipaglaban kay Inoue, ang right eye nga niya ay nagsimula ng mag-activate at dahil dito si Inoue ay nag-teleport above them. So ito yung proof na si Boruto ay kaya ring gumamit ng teleportation technique gamit ang kanyang Jogan. As of now, wala nang ibang pinapakitang kapangyarihan about his Jogan pero naniniwala kong ito ay nagtataglay ng mga malalakas na kapangyarihan. At ngayon, ang isusunod naman natin ang kanyang Karma Seal, kung saan ito ay ibinigay ni Momoshiki Otsutsuki. Ang Karma Seal na ito ay way ni Momoshiki or kahit sinong Otsutsuki upang sila ay muling mabuhay. Ngunit sa kabila nito, tinataglay din ni Boruto ang mga kapangyarihan na tinataglay ni Momoshiki dahil nga ito sa Karma Seal. So makikita natin sa future footage which is nakontrol nga ni Boruto ang karma ni Momoshiki, means dahil nga sa nakontrol na niya ito, maaaring ang nagtataglay na si Boruto ng mga kapangyarihan ni Momoshiki nang hindi nagagamit ang kanyang katawan. Dagdag pa rito, ayon pa kay Momoshiki, ang dahilan kung bakit nilagyan niya ng karma si Boruto ay dahil sa taglay ni Boruto ang malakas na kapangyarihan ng mga Otsutsuki. Ngayon pag-usapan naman natin ang kanyang chakra. Bilang isang Uzumaki, si Boruto ay nagtataglay ng large chakra reserves at strong stamina. Kaya naman siya ay nakapag-produce ng 4 na shadow clone bago pa man siya magkaroon ng proper training sa Konoha. Bilang isang genin, siya ay nagtataglay ng malakas na chakra at makamaster ng 3 nature transformation. Dito pa lamang ay mapapansin na natin na ang kanyang chakra control ay advanced. So maaaring ang matapos ang ilang panahon ng kanyang training, siya ay makakagawa o makakagamit ng ibang teknik at mai-improve pa niya ang kanyang mga tinataglay na teknik. At dagdag pa dito, maaaring si Boruto ay maaaring magkaroon ng Sage Mode. Maaaring maging perfect ang Sage Mode ni Boruto dahil sa advance ang paggamit nito ng kanyang chakra, dahil dito maaaring mas balance ang nature energy at ang kanyang chakra. So yan nga guys yung mga teknik or kapangyarihan na tinataglay ni Boruto. So ngayon, pagkumparahin na natin si Naruto at Boruto. So ngayon nga na si Naruto ay nawalan ng Kurama, aminado akong nawalan siya ng malaking bahagi sa pagkikipaglaban. Hindi dahil sa siya ay humina, kundi siya ay nawalan lang ng mga teknik na tinataglay ng mga beast. Ngunit ang adult Boruto ay mas versatile kung ikukumpara kay Naruto. Sa tulong ni Sasuke, si Boruto ay magkakaroon o matututo ng maraming jutsu. Ngunit si Naruto ay mayroon lamang iba't ibang uri ng Rasengan at Rasen Shuriken. Dagdag pa rito, mas malakas si Boruto dahil sa kanyang Karma Seal at kanyang Jogan. At bukod ba dyan, kung mapapansin, mas advanced rin ang teknik ni Boruto kung ikukumpara kay Naruto. Maaari ring taglayin ng adult Boruto ang kapangyarihan ng Otsutsuki clan, Uzumaki clan at iba pang kapangyarihan ng Hyuga clan. So dahil dito, masasabi kong si Boruto ay ipinanganak na talented at siya ay nagtataglay ng kapangyarihang kayang tumalo sa kahit sino kahit ito pa ay isang Otsutsuki. So yan nga guys ang aking kasagutan sa tanong na sino nga ba ang mas malakas, si Naruto or si Boruto? At kung kayo naman ang tatanungin guys, sino ba sa tingin nyo ang mas malakas? Si Naruto nga ba o si Boruto? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dyan na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!